Okay, so good day. So I'm Engineer Carlo Andromero. So for today, I will be discussing yung magiging pinaka-activity nyo sa computer architecture. Anyway, ang platform na gagamitin natin is the Tinkercad simulation software. So this experiment is composed of two activities for the midterm, and actually I will just add yung mga additional, but will be focused on the familiarization, yung input and output in the memory. So again, the platform that we are using is a Tinkercad software. So anyway, our objectives here is to, since the title of the experiment is simulation of basic computer architecture using the Tinkercad, so more on the simulation, pero ang focus natin dito is yung input and output, no? And also to observe yung mga components and to gain practical experience, particularly in designing and connecting these components to a functional computer system na ang focus muna ay isang input and output unit. So, kailangan nyo lang ng Tinkercad and computer internet access. Okay? So, to demonstrate it, I think I can now show to you. No? So, this is the whole Tinkercad. Anyway, from the start, alam naman natin kung paano mag-login. So, let me, so Google, I think pwede niyong i-type mismo yung Tinkercad. Let's say Tinkercad mismo, yan. So pag kinilik mo siya, sa akin kasi you need to create your account. I think nandito na yung step. Here, you just practically follow these instructions. Basta don't forget to make a new circuit and to log in. Create your own credentials para makapag-open kayo. So the purpose of here is to explore the component panel. So I will teach you paano i-explore ang component panel. Especially review, i-recall na rin yung mga basic connection. So let me try. No? So kailangan natin explore lahat. No? So this is the Tinkercad panel wherein these are the general components, electronic components ito. Ito yung mga input devices na kailangan natin. So mga electronic devices tong mga to. And as well as the output. So mga indicator, for example, LED, may mga L7 segment display, no? Motors, so on and so forth. And also we have power source here. Siguro gumamit lang muna tayo pwede tayong gumamit ng battery or any other method, no? Pwedeng solar cell, etc. So breadboards, gagamitin natin ito. Doon, tituro ko lang din. I-recall lang natin paano ba mag-connect sa breadboard, no? And microcontroller. So sa ngayon, uh, I think some of the experiments are, ang focus ito is para matuto kayo ng Arduino. Pero kailangan ko munang ituro yung mga basic and other tests, instrumentation or instrument natin na gagamitin, multimeter, power supply, function gen, and very important, mga logic gates and transistors. No? So lahat ng mga ito ay gagamitin natin. Kung hindi man, majority of these will be used. So this is a simulation, a virtual simulation, although not 100%, no? Pero at least nakikita na natin kung paano gamitin. So first, I will send a breadboard here. So let's say ito tayo, no? Pili tayo ng breadboard. Pwedeng ito or ito. Depende sa inyo kung ano yung mas preferred, no? Okay, so kung pag pwede nyo mag-right lang kayo. Pwede nyo, what do you call this? Yan. O kaya parang pag ni-right click ito, i-backspace nyo lang, no? Pwede ma-delete siya. Anyway, dito muna tayo. So for the basic, no? Ito yung positive one, ibig sabihin connected lahat yan. When you put a component, for example, siguro I will make an experiment how to turn on an LED para mapamiliarize tayo, no, sa pag-connecta. So pwede kung depende sa kung saan yung lagay. Say, nilagay ko siya dito. Anyway, eto, lahat ng mga vertical are connected. So meaning to say, if I will put an LED
Kindly check pala kung ano-ano kasi ang light emitting diode has a polarity. Like the battery, meron siyang positive and negative. So itong anode isa positive, itong cathode isa negative. So pwede ako maglagay dito kahit saan dyan. So siguro dito na lang, no? Ngayon, dahil ito ay positive, again, this anode is the positive. I-connect ko siya dito. Para hindi ako malito, I can change the color from red, indicating a positive. Okay, para hindi rin ako malito, maglalagay ako ng negative. Pero gagawin ko tong black. Kasi bakit? Nakakonekta sa cathode. Ngayon, para naman maging connected siya doon sa kabila, pwede kong i-connect yung positive to positive here. Siguro I will just put a red para hindi rin tayo malito. And as well as the black, the negative here. Dito na naman yung isa. Papalitan ko ng kulay black. Ayan, nilagay ko lang dito, no, para hindi tayo malito na yan ay naka-connected na or tawag nila nga is naka-short circuit na, no, yung mga yan. So ngayon ito guys, no, ito kapag direkta ko ito at ilagyan ko ng supply, masisira yung LED natin. So kailangan ko ng resistor. So most likely pwede tayo maglagay dito sa cathode. Oh, let's try, no? Or sa anode, by the way, pwede rin, no? Let's try, let's say for example here. Anyway, ito guys, pag tinan nyo itong mabuti, pwede nyo kong i-right click. No? So para at lang sa ganun, or pwede nyo i-ganito, no? Yan, pinitin niya para mag-ano siya. Kasi kapag kinonekta ko siya pa vertical, parang magiging short siya, di ba? So pwede kong ganitoin. No? So pwedeng ganito, no? Or kung gusto nyo, nakaganyan siya, pwede akong lumipat dito. Tapos ito, pwede ko itong ilipat or something na ilagay ko dito. Mahalaga sa positive, nakakonekta. Change ko lang yung color. Tapos ito naman, itong tawag dito, itong anode, ilalagay ko dito. Ayan. So, ibig sabihin, ang mangyari, didirekta ko muna yung aking supply here. Tapos meron ako resistor. Anyway, itong resistor pwede kong baguhin, no, sa value. Ito yung kilo ohms, pwedeng gawin mo siyang mega, pico. So kilo ohms muna tayo. So ito yung resistor 1, pwede ko lagay na R1 for naming indication, di ba? Okay, let's say 1 kilo ohm. So this is the R1. Then this is the anode, then cathode. Then to make it para mapabuksan yan, pwede ako kumuha ng power supply. This is the power supply. So, ibig sabihin, ito na mismo yung ito na mismo yung magbibigay sa atin ng kuryente. So, lagyan natin dito ng konti. Ayan. Itong positive, syempre sa positive. At itong negative, of course, sa negative. Lagyan na natin ng, wait lang yan. Lagyan na natin ng negative to para hindi tayo malito. No? So, yung negative is, yung black is negative. Yung pula is positive. No? Okay, so makikita nyo dito, meron na akong supply. So pwede ako mag-set dito, for example, ng voltage. Usually, sabihin natin mga 3 volts. Yan natin, dyan muna tayo, no? Yan natin, Pag ito ay sinimulate natin, so nagkakaroon na ako ng ilaw. So meaning to say, nagkaroon na tayo ng connection. So ano lang indicate natin dyan? We already have a connection using ating Tinkercad software. Using this, makikita nyo rin dito na connected lang yung ating mga electronic component. Again, kapag dito sa taas, usually dito nilalagay yung mga source. So isang diretso isang diretso yan, tapos lahat ng mga vertical component magkaka-connecta. Through that, sabi ko nga, nakakapag-generate tayo ng circuit. Okay?
Pero magpo-focus tayo doon sa activity natin. So ano ba yung activity natin? Dito sa activity natin, sabi dito, uh, we already performed, no? Yung mga kailangan gawin. So magde-design tayo ng basic components. Sabi dito, create a simple input and output system using switches and LED. So para lang makita natin yung input and output system. So ano ba yung mga input switches? Ano ba yung mga output, yung mga LED? So kailangan ko lang gumamit, no, ng 5 volts power supply. Siguro pwede ako mag-add ng L7 segment later para sa more advanced. Siguro o kaya pwedeng uh, para magkaroon kayo ng critical thinking activity, so pwedeng kayo na lang mag-isip kung paano. Pero importante, ma-demo natin yung basic. Okay, so I think dito tayo, no? So, ang kailangan kong gawin dito, after ko is kukuha ko ng mga switches. So, i-stop muna ako para makapag-kuha ako doon. So, again, this is the purpose of this experiment is kunin, no? Um, imimik ang ating what do you call this? Yung input and output. So, hanapin natin yung switches. So, I think nandito yung switches, no? Ayan. Ayan, mga input. So, pwede akong gumamit ng kahit ano. Let's say, push button, slide switch. Oh, let's say slide switch, no? So, ano ba itong slide switch? Okay, so meron ka mga terminal. May common ground, no? May terminal 1 and 2. So, o pwede rin push button. Yun yung mga commonly na mga switches. Okay, so may terminal 1A, terminal 1B, no? Okay, so yun yung mga ano natin, no? Particular switches na pwedeng gamitin or pwede rin potentiometer, no? Pero ito na lang yung mga popular, okay? Kaya ito na lang yung pinaka slide switches, ito na lang, no? So ngayon, ang gagawin natin to connect that, okay? So pwedeng ano ko muna itong mga to. So ito, pwede akong connect. Siguro ito muna, dito muna itong ano, resistor niya. Tapos, tanggalin ko lang itong ano, para hindi tayo malito yan. Tapos ito, pwede kong ilagay sa kahit saang ano, no? Kasi ito, meron lang tong ano eh. May common at terminal 2, no? Okay, so try natin, no? Kapag yan ay kumbaga sa ano. Ayan. Ayan, no? So meron tayo dito. Ilusog ko lang ito. Ayan. Okay, no? So meron akong component here. So pwede mong ayan, no? Pwede ayusin yan, no? Kung gusto nyong nakaganyan. Pwede rin, no? Para ma-maximize natin yung space. Ayan, no? So, ang mangyari, nilalagay ko siya ng ganito, tapos ilalagay natin uh, yung positive, no? Then, try natin. Okay, doon tayo sa negative. Since ito ay cathode, dapat sa negative supply. Okay. So, pwede tayo simulate. Let's try. Okay, check natin. Okay, no? So, makikita nyo dito, walang connection, no? Walang ilaw. Pero try natin kaya na dito sa gitna natin ilalagay. I-off ka lang ito. No? So, dito nakikita, no? Ayan. This is for a experimental purposes, no? Ay, yan pa lang. Okay. Tapos, ayan. Pwede ko itong, para hindi kayo malito, pwede nyo ganito yan. Okay, yan. O pwede rin ganito para hindi, ayan. Ay, ano pa lang. I-back ko lang. Okay. Ano ko lang. Ayan. So, okay. So, nandito na siya, no?
As you can see, from here, then to the common ground. Okay, so pero, kumbaga sa ano, pwede kong ganito, no, para makita nyo. Okay, naka-common ground, no? Okay. Tapos, itong, ay, i-ano ko lang, ano pala dapat, yan. Okay, yan natin, yan. This is the anode, cathode, no? Okay. O, pwede rin ganyan. Para itong negative, may ilagay natin dito. Yan. Tapos pwede yung isub ko na lang. Okay. So let's try, no? To simulate it. Then we can, ano, no? So nagkaroon na, nakita nyo guys, nagkaroon na ng ilaw. So kasi this is the input and this is the output. So this is an example of a basic input and output. So maglagay tayo ng multiple LED. So multiple LED, no? So pag multiple LED na may switches, na kailangan ma-practice natin yung input and output. Ayan. So pwede tayong maglagay pa dito ng isa pa. And then, igagaytiin ko na lang. Okay? So this is just more on the familiarization, no? Para ma-recall nyo paano ba ano ng electronic circuit or configuration. Anyway, so ito, ang gagawin ko, maglalagay ako dito ng LED ulit. I think nandito siya. Kasi mahalaga to bago kayo mag-Arduino. Matutunan nyo itong electronic circuit. Mga electronic, paano magkabit sa breadboard, no? So napakahalaga niyan. Okay? So, ganun, similar ang gagawin ko. Maglalagay ako ng isa pang resistor. Okay, resistor. So again, the purpose of the resistor is to limit the amount of current. No? Kasi kapag wala to, mapupundi ang resistor natin. No? Kung wala to, for sure, pundido yan. Okay. So, ito naman is kukuha ako ng supply. Para hindi malito, lahat ng mga naka-red ay what? Lahat ng mga naka-red ay positive supply. Tapos dito, kukonekta tayo sa ground. So para hindi ka maano, pwede po i-sub ko lang naman. Tapos ground ko lang ito. And then, okay. So ngayon, let's try, no? Pero ito, okay. So para sa naka-on. So imagine na nagkakaroon tayo ng ano, ito kasi ano, representing the input. Ay yung ano, itong switch representing the input. Ngayon, ano ba yung mga other inputs pa dito? Aside from that. So meron din, aside from that, meron tayo ibang mga input, no? Makikita mo dito, no? Push button, just like a switch, no? Potentiometer, similar din, pero ito medyo na binabawasan niya, no? Yung amount, no? Yung LED, pwedeng na tumingkad ng todo, so on and so forth, no? So actually marami pa dito na pwede nating gawing input. For example, the sensor na ginagamit yan for kapag may mga, di ba? So anyway, matutunan natin yan. Soil moisture. O kaya pwede nga ito sa ano sa mga research talaga kasi nagagamit siya talaga. For sensor, photodiode, kapag light, di ba? Ngayon, ano pa yung bukod sa ano na pwede nating maging output, no? Ito LED, ito light bulb. Meron tayong mga iba pa, let's say, itong ating 7-segment display, no? Siguro ipaano natin, no? Medyo familiar naman na iba, no? So ito yung anyway, ito yung common. Nandito yung 'di ba yung ating mga letters, no? Let's say common ulit to. Okay, so try natin, no? Na kapag i-connect natin yung common sa ibig sabihin sa ground natin lalagay yan. Ayan, dito ko nilagay, no?
Okay, ito naman. So meron na tayo. Ito yung sa decimal point eh. Tapos ito, no? So let's say for example, no? Kukonekta tayo. Pero dyan, pwede kang gumamit ng switch. No? Kasi kapag direkta mo yan, anyway, ginagamitan na yan ng mga logic gates. No? Sa mga, siguro pwede rin, no? Na-discuss na rin naman natin logic gate. Nandito yung AND. Alam mo yung AND? Pag sinabing AND, all of the input must be 1, di ba? Siguro ay let me put here, no? You can notice na ito yung pinaka, ano, kasi this is the power. Pwede kang supplyan to. Yan. Sa red ka, magsusupply yan. Red. Okay, so ngayon, mag-input ka, for example, no? Let's say ito, mag-input ka dito. Okay, kasi ito ay input for B, input for A. Okay, anong ibig sabihin yan? Dalawang 1 yan. Output. So, let's try na mag, ano, no? Kumonekta tayo dito. Okay, so let's say, or dito letter, ano, yan, sige dyan, no? Try natin, what will happen? Okay, no? So let's try, ito, umilaw na to. Ay, yun natin dito, no? Okay, i-connect ko lang ito. Okay, let's have a connection here. Dito tayo sa baba. Say a common ground. And then let's try to, okay, connect it. Check natin what will happen, no? Okay, so dito, mapapansin nyo rin, no? Ah, ito ay, okay. So, ngayon, no? I think pwede siguro hindi, saka na muna itong ano, LED. Ayan. Dito muna tayo sa part na ito. Check lang natin tong, okay, wait lang Ayan. Yan ako muna tong LED. Mag ano muna ako. Ungate. Tapos, ayan, ungate muna tayo, no? So, maglalagay muna ako ng isang LED. Okay, so this is the LED. Okay, practicein natin yung sa AND gate muna bago ako mag-LED, mag 7 segment display, no? So, anyway, ito, kinakailangan ko ba ng resistor to? Pwede ako mag-copy dyan. Or siguro hindi na, no? Tingnan natin. 1 power for A. Okay. Output tayo dito. O pwedeng dito rin, depende, no? So, maglagay muna tayo sa ground. Okay. Tapos, supply. Okay, so this is the power. Okay, so may kuryente na siya, may ground, no? Tapos, nandito yung mga input eh. Okay. So, pwede tayong kumuha dito para medyo ito sa taas na lang. Ayan. So, let's say this is the input. Cathode, no? Okay, output. Okay, 5 po, and output 4. So, ibig sabihin, nasa cathode ako or nasa, yan natin, anode. Ilipat natin, yan. Okay, anode, cathode. So, this is the anode. Okay, no? Or something like, itong cathode, ilalagay ko muna sa ground.
Okay, so black. Yan. Tapos ito, kuha tayo dito, no? Since konektado naman to dito, no? From the anode, okay? Ano pa ba? Okay. Then, try natin kumuha ng input dito. So, red 1 to, no? Or green sa mga inputs. Then, another green ulit. Okay, so ang output ay ito. So, pwede kong kumuha ng isa pang LED. Ayan. Okay, no? So, ito yung output. Okay, sa anode. Kasi 1 and 2. Okay, sa ground, no? Let's try, no? To simulate. So, makikita nyo dito, ngayon may indication dito kasi nga, current to the LED is 20.4 while the recommended is 20 milliampere. So, hindi siya maganda, no? So, pwede tayong gumamit ng resistor kung gusto nating mapaganda. So, mag-step simulation. So, makikita natin yung purpose, di ba, of using a resistor. Let's try to use a resistor. Okay, as a solution. Okay, so ang gagawin ko lang dyan, alisin ko lang to. Tapos, ayan, no? So, pag nilagay ko yung resistor dito, tapos lalagay ko lang dito yung, ayan, no? Anode, then cathode. Tingnan natin kung gano'n pa rin ang magiging ano. Ayun. So, mapapansin nyo, wala na. Kasi nilagyan ko ng resistor. So, gano'n ka-importante yung resistor na iingatan niya yung lifespan ng ating LED. Kaya yung iba madaling mapundi kasi madaling masira, no? So, again, no? So, yun yung ginagawa natin for that particular connection. Okay. So, okay. So, ngayon, yung iba, ito siguro kahit saka na to, kasi nga, ang purpose lang naman natin dito is the uh, how to make no a familiarization, no. Ngayon, magiging activity nyo for today. I think the instruction here after you ano no, ito yung magiging pwedeng ano to, optional, pero sa next time ko na ano yun, optional. Yung may 7 segment display para next ano na to, no. Test more test for testing yan, no. Ito yung gagawin nyo, schematic diagram. Ito yung task. The instruction here is create a or design okay, yan ko lang aking ano. Kasi ano lang muna sa ako na yan yung ano, yung may 7 segment. Design a design a computer or architecture or design an input and output or design a scenario where where uh, there would be there would be uh, application of input and output. Okay, a scenario or a real application
of input output devices, okay, where so dinisign na natin, no? So yan, no? Design a scenario or real application of input and output devices, no? Using Tinkercad software, CAD software. To help you familiarize in this platform. So you may copy and paste all of your design, constructed, and simulated the simulated circuits below. So ang kailangan ko lang dito is the schematic. So paano ba kinukuha yung schematic? I think meron dito siya kapag chinek mo. Let me see, no? Wherein you can get the schematic. Nandito pag chinek mo itong schematic view. So yun yung kailangan natin. I-copy and paste nyo to. No? That is this, kung titignan mo to, kumbaga sa ano, pwede mo siyang ano, no? I-zoom. I-ano lang, zoom, ano lang. Zoom out, zoom in, di ba? So yun yung ano. So yun yung kinakailangan ko as schematic diagram. No? So yun yung kailangan dyan. Okay, so yan guys, no? Medyo lang ano ko. Yan. So makikita mo dito, no? Yung pinaka-schematic diagram. So kayo na bahala. You can use logic gates actually. Lagay nga natin. You may use logic gates. Logic gates muna. So gagawin, magtitest kayo, di ba? Multiple switches, no? Okay, so you may use sige natin, you may use logic gates. O ito muna gawin nyo pag wala munang ano. Applications also. And or ito sa ano to. For more advanced output, no? For more advanced visualization lang. Visualization. Yan. In the output or for more advanced ito switching, no? Ayan. Switching. Okay? So basically ito. Okay. So basically ganoon ang gagawin natin for the experiment 1, no? So for the experiment 2 siguro will be discussed na lang yung susunod. Pakita ko na lang sa inyo yung susunod na simulation. Pwedeng dito ko na ilagay yung logic, yung mga other electronic circuit. So mahalaga na kasi is familiarization. Okay, so I hope na ito ay clear sa inyo for the laboratory activity 1. So thank you for listening and I hope if you have questions, just let me know. Just inform me in our group chat. Thank you and God bless.